Ayan, hello, good evening sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo. Ito po si Maris sa USA. Charot-charot lang po. Ayan, pag-usapan natin yung tungkol sa StreamYards. Recently, nakatanggap ako ng email galing sa StreamYard. So, siguro ko yung mga hindi pa na-update kasi hindi nila alam. Kasi minsan yung mga tao, no, hindi nila tinitingnan yung mga emails galing ng StreamYards or kay Lulo, di ba? So, medyo nawawala tayo dito. So, i-update ko kayo about sa StreamYard para naman hindi kayo ma-shock, di ba? So, ito, kasi may tinawagan ako dito sa US, no? Tinawagan ko si Mayora. As in, hindi niya alam. Buti na lang tinawagan ko talaga siya. Kasi, kagaya namin, naka-auto renewal kami sa aming mga StreamYards. Kaya, pag-isipan ko na sabi ko kailangan ko i-update yung iba para malaman nila na ganito na ang kalakaran ng StreamYard. So, babasahin ko sa inyo yung email ng StreamYard sa akin, ha? Para alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Ito siya. Mag-glasses tayo, ha? Kasi okay naman. Tapos madumi pa. Charot-charot. Okay. Sabi ng StreamYard, hi. We're reaching out to inform you about the upcoming renewal of your core plan and about a price change to your StreamYard subscription. So back in August, we introduced new subscriptions plans that have been curated to bring more of our top features to more customers than ever before. Which is, alam na natin to. For instance, all core customers started having access to full HD, yun yung 1080p. While all advanced customers could use up to 4 hours of free recorded stream on-air webinars with up to 1,000 viewers. So ito yung mga ino-offer nila, no? And 4K local recordings. You can explore the features that were introduced in this Tibo. So, ito yung mga niya. Kaya sabi niya dito sa akin, in light of these changes, we've adjusted the pricing each plan on January 17, 2025. So, sabi niya dito na automatic yung renewal for the price of $431.88. Na sabi niya dito, kung ayaw mo, pwede mo i-cancela naman kung gusto mong i-cancel yung inyong StreamYard. So kung pinuntahan ko yung account ko, so naka-off yung $35.99 StreamYard na pwede sanang bilhin. Hindi ko alam kung yun na yung no? Tapos ang sumunod na niyan is yung advance, which is $69. Dito sa akin na price, ha? Kasi doon kay Mayora is $68. So mas mura sa kanya. Pero dollar lang yung or cents lang, diba? Pero yun na po yung ngayon. Kung kayo ay naka-automatic na renewal sa inyong mga StreamYard, ay tingnan nyo. Kasi baka mabigla kayo, bigla na lang sa account nyo, tatanggalin yung $431.88 for annual renewal. Ang laki nun, kasi okay lang sana kung talagang aktibo ako sa live, and then at saka gumagamit ako ng StreamYard lagi, then siguro kung pwede kong pagbigyan, kikita ako ng $500 to $1,000. Pero kung 100, 200, 300 lang, I don't think it's worth it. Para sa akin, no, kasi hindi ako laging gumagamit ng StreamYard sa ngayon dahil wala akong oras. Siguro ko sa mga gumagamit ng StreamYard na very active in YouTube, siguro ko pwede yun. Pero para sa akin, hindi siya
hindi siya worth it sa akin. Kahit may mga features siyang bago na pwede mong magamit, ay para sa akin hindi. Kasi hindi ko siya gamit eh. So, direct na lang ako para sa akin. At saka may free naman silang StreamYard na pwede mong gamitin, di ba? So, siguro ko kung marami kami na maghahati-hati ay okay lang. Pero kung ako lang, I don't think na okay yun na price para sa akin. Kasi kung kumikita lang ako ng magkano lang, di ba? Tapos syempre may mga ano din tayo, mayroon pa tayong mga members, di ba? At minsan mag-ano tayo, bibigay ng ano sa ating mga members or sa kung kanino. So, wala din yung kinikita natin, wala din. Tapos magbabayad ka pa ng ganitong halaga. So, para sa akin, sa ngayon, sa akin, hindi siguro. Ayan, maraming salamat. Yan lang po, no? Para malaman nyo yung tungkol sa StreamYards. Kaya in-update ko kayo para hindi kayo mabigla. Later on, nabigla na lang binawasan yung account nyo, di ba? So, kung may, kasi minsan hindi natin pinapansin kung may ano yung StreamYards, no? So, sa mga gumagamit lang po ng mga StreamYards na lalo na yung hindi naman masyadong kumikita sa YT. So, nasa sa inyo na yon kung ano, kung gusto nyong kunin. Pero para sa akin kasi hindi. Para sa akin, dahil hindi ako masyadong kumikita ngayon, dahil hindi naman akong aktibo masyado na gumagamit ng StreamYard. Yan lang po. Siguro ko kung ano, maybe kung maging active ulit ako sa YouTube, nagagamit ako ng StreamYard, then siguro ko, willing naman ako na gamitin yung StreamYard kasi worth it naman yun. Kasi yung ano nila, feature nila sa advance, up to 15 people yung pwedeng umakyat. So, kung aktibo ka sa YT, why not? Saka kumikita ka ng malaki, di ba? Yun lang po. Ito po ang inyong lingkod, Marisa USA. Thank you. God bless everyone and Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye!